Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng tanghali mga lodi at gravities na naman ang ating mga balita mga idol. Nako, mukhang tinutuon na ni Netanyahu ang kanyang pagiging sagabal sa mga plano ni Daddy Trump mga idol, no? At syempre update tayo sa Clarity Hack natin at sa crypto natin. Trending news mga idol, alam nyo na yan. So bago ang lahat, syempre sana palike ng ating video mga lods, no? At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, crypto news, global news, trending news, mag-subscribe na kayo sa ating channel na malupit mga lods, no? So grabe, sobrang interesting na mga balita natin ngayon mga lods at sa tingin ko malalaman natin kung ano yung mangyayari sa market, no? Kung titignan niyo kahapon ini-expect ko na mababasag niya pababa yung mga support natin dito. Pero hindi nangyari 'yun. Mga idol, nag-bounce agad siya after niya ma-break tong 1.12, okay? 1.12. So ngayon nandito tayo sa 1.13, almost 1.14 na 'to mga loads, no? Ang tanong, eto na ba yung bounce natin, mga idol? Kasi sa tingin ko may resistance yan banda dito, mga lodi. Ayan. If ever, mga idol, na umangat siya, no? May chance na baka mauntog siya sa part na to at bumalik ulit dito. Try niya ulit basagin tong 1.12, mga loads. Ayun yung sa tingin ko lang mga idol. So ngayon waiting tayo kasi hindi pa sure wala pa tayong confirmation. So mahirap pumosisyon pagka ganito eh. Dito pa lang 50%, medyo nasa 50% na siya eh. Ayun, nakita nyo? Yung ginuhit natin, nandun siya mismo sa gitna. So from there, mga idol, dyan, pwede niyang tagusin na to at pumunta na siya dito. Pero pwede rin siya mag-bounce dyan, pabalik dito. No, ayan, yung sa mga small time frame lang to mga lods pwede na siya diyan bumalik, no? Or pwede niyang tagusin to at unti-unti niyang abutin tong kulay blue natin. Okay? So andiyan na siya sa part na 'yan. Mga lods, kaya mahirap mag-decide kung mag-short ka rito o maglulong eh. Kasi pwede niyang tagusin, pwede siyang mauntog. So, kailangan natin ng confirmation sa smaller time frame and then medyo smaller time frame din to. Itong dalawa na to. So, kailangan natin dito timing. So, waiting lang tayo ngayon, mga idol. No? At eto naman, mag-news na tayo. Alam nyo ba mga idol, ito ano ko lang to Sama ko lang tong news na to mga lods Nagkaroon ng selfie, no? Si SP na siya, 'di ba? Senate President Win Gatchalian, okay? Nakita niyo yan magsi-selfie siya. At yung iba dito, mga staff, yung iba mga reporters, no? So nung nag-selfie siya dito, ayan mga idol, merong malupit na taong sumali, mga lodi, at mukhang hindi niya idol si Win. Tignan niyo pag selfie mga lods, merong nag-dirty finger. Ayan. Nag-dirty finger, okay? O, sa selfie ni Win. O, ayan o. So, nakilala ba yan mga lodi? O. Kita nyo? Diba? Kahit alam nyo na ba yung news na to? Tapos, and then, another selfie na naman, no, na pangalawa, nasabi shoutout sa UNTV. Alright, thank you. Ayan, mag-selfie daw tayo ulit, sabi ni SP Sherwin. Picture tayo guys with picture lang. Walang ano Sabi niya, walang walang pakyo Ang kulit nang nangyayari. Alam nyo ngayon, yung mga balita ngayon, mga lods, parang ang cringe. Parang kikiligin ka sa yung kilig na bad, hindi na yung kilig na parang in a bad way. Kapag nanonood ako ng mga balita ngayon, mga lods, yung mga comment ng mga tao, yung mga post ng mga politiko, talagang ako na tumatayo yung balahibo ko sa mga nangyayari. Parang gigil nga na yung
Yung inisip ko na, tanga ang titigas ng mukha ng mga tao ng mga politiko, yung parang ano, yung paano kaya sila nakakatulog sa gabi sa mga ginagawa nila, parang ganun. Ganun yung nararamdaman ko kaya ayoko na manood ng balita mga idol. Nalulungkot ako para sa Pilipinas, mga lods, no? So, ayan. Pero natuwa lang. Hindi ako natuwa na in a way, kasi nag-trending to eh. So, sabi nila reporter daw yan. Oh, but this reporter has already been identified. So, huli siya. Pero wala pa tayong update report kung ano nangyari dun sa kanya mga idol. Pero sabi dito, according to reports, Neil Jason Cervalos ng Philstar o Philippine Star, Giorno at alam ko nagtuturo sa UST ate. O, nagtuturo pa siya sa UST, no? Siya yung gumawa nun. Kung ayaw nyo may stress, mga lods, wag na kayo manood ng mga balita. Mga political news sa Pilipinas, mga idol, no? Lalo na kung meron kayong kulay, mga lods, no? Kung may mga bias kayo, nako, wag kayo masyadong para hindi kayo masyadong ma-stress, wag na kayo masyadong manood ng ano, no? Kasi matatapos din 'yan kung talagang seryoso sila, mga idol, no? Punta na tayo dito sa geopolitical naman tayo, mga idol. Matindi naman ang balita natin diyan. At eto na nga si Netanyahu. Tingnan niyo yung ngiti ni Netanyahu. Ngiting ayaw magkaroon ng peace deal. US intelligence warns Netanyahu could undermine Iran peace deal. US intelligence agencies warned the Trump administration that Netanyahu may take steps that could undermine a lasting Iran peace deal, sabi dito ng WSJ reports. The key risk is Israel continuing military operations against Hezbollah in Lebanon, despite the deal calling for an end to hostilities. Kasi mga idol, di ba nagkaroon nga ng peace deal? Pero si Israel, ito si Netanyahu, bumabakbak pa rin siya sa Lebanon. At yung atake niya sa Lebanon, hindi normal na atake na tinatarget yung mga masamang tao o mga ganyan. Ang tinatarget niya talaga na, kumbaga may mga nadadamay na doon na mga civilian. No, halimbawa, meron siyang nabalitaan na, yung sinabi nga ni Trump, di ba? O nandito sa building na to yung yung pinaka-leader ng Hezbollah o merong mga officer ng Hezbollah. Ang gagawin ng Israel, tatargetin yung mismong building na yun, no? Kahit sino man yung nandun, mamamatay. Basta ang matarget lang nila yung pinaka-officer. So, damay-damay ang nangyayari. Ganun daw yung ginagawa ni Netanyahu. Di umano, mga idol. Kaya medyo na negative yung ginagawa niya. Pero dahil nga na-postpone o naudlot yung peace deal ng Iran at Israel, nag-post si Trump, no? We didn't meet out of desperation. Iran did. They are finished. Sabi, naku, patay tayo dito. Nagbitaw na si Daddy. They are finished. Will play out the 60 days. They get no money, no 10 cents. So, ayan, wala man lang bibigay, mga lods. At ito yun, they are finished mga lods. Kaya nga sabi ng White House, Iran is finished. Nako, alam nyo, once na, di ba, ang nangyari, parang umalis na, di ba, yung blockade tinanggal na ng US sa Strait of Hormuz. Hindi natin alam kung babalik yung mga yon o kung pag bumalik sila tapos tatapusin na nila yung laban, mga idol. Once na mangyari yun, mag-umpisa ulit yung bakbakan dyan sa Iran, mga lodi, asahan nyo na malaki yung magiging epekto niyan sa market, no? Malamang maraming maglulong. Abangan nyo na yung yung whale, no? Yung whale sa oil. Grabe yun, pag naglulong, nag-short, ang laki ng kinikita nun. So, tignan nyo na kung ano yung magiging position nun. Malamang maglulong yun, mga lods, no? Kasi once na umpisahan yan, ganun ulit yun. Tataas na naman yung presyo ng oil, mga lodi. At grabe, nakakaano yan. Parang hindi na tayo natapos-tapos, mga lods, pagdating dyan. And then dito naman, ito na. Ito na tayo sa blockchain, sa crypto na tayo. Where are all those okay. Where are all those people who insulted me when I said the new USDT's days were numbered? No, kasi alam niyo naman na yung issue ng USDT, mga lods, dati pa yan. Okay?
no? Hindi sila nagpapaano ba yung ano yun? The company that has never audited, yun, hindi sila nagpapa-audit. The company, a company that has never audited its stablecoin will eventually collapse, mga lods. Kasi nga, Tether shut downs its gold-backed stablecoin. Okay? Kasi siyempre, sinasabi nila gold-back yung ano nila, yung USDT nila. Kaya lang, hindi sila nagpapa-audit. So, paano mapapatunayan yun? Tether is winding down USDT, their dollar-pegged stablecoin backed by its own tokenized gold. No? The company says it's shifting focus to areas with stronger demand and broader market opportunity. Si Jacob Kings, mga lodi, yung tao na yun, ayan, si Jacob King. Pero wala siyang post kasi tungkol dito. Pero madalas niya kasi tinitira yung USDT. No, na nagpiprint yung USDT para bumili ng Bitcoin. No, nang walang ano, no. Kumbaga, ano yun eh, parang kumbaga issue lang yun. Kumbaga rumored na mali yung ginagawa ng USDT. Pero syempre, USDT yung pinakamalaking stablecoin eh, mga idol eh. So, mahirap tibagin yan. Pero nga dahil dito, no, nag-shutdown sila ng gold-backed stablecoin nila kasi once na i-audit, kailangan i-audit kasi yun, mga loads, no? So, ayaw nila ng ganun. Kaya nga regulated dapat eh. Nabanggit na rin to ni ano eh, ni Brad Garlinghouse eh, mga loads eh, na yung mga stablecoin na hindi regulated o yung mga hindi nagpapa-audit, mukhang babagsak sa mga susunod na panahon, no? At syempre alam niyo naman na yung mga nakamit na ng RLUSD mga requirements na yun, mga lods. Balang araw siguro naisip ko, magiging isa na lang yung stablecoin, RLUSD na lang. Bibili na lang ano eh, 'di ba? Ang daming rumor na bibili na ng Ripple yung ano, yung USDC yung Circle, pero hindi naman nangyayari. Pero malay nyo, 'di ba? Oh, ito na. Eto na si Andrew Tate. Naku, kawawa naman si Andrew Tate, ang alpha male natin. Yung alpha male natin, mga idol. Andrew Tate has been liquidated 8 times and wiped out the majority of his crypto portfolio. No, in short, sunog o natalo o naubos, no, o nasalanta ang portfolio ni Andrew Tate, mga idol. No, kilala niyo naman si Andrew Tate, di ba? He first got destroyed on his Bitcoin long. Naglong siya, natalo siya. And then after that loss, flipped to a BTC short. So nag-short naman siya and got liquidated again. I'm sure he will soon blame the Matrix for liquidating him. No, kumbaga parang sinasabi, sinadya nyo to, ako lang yung tinatarget nyo. Ganun yung sasabihin niya. Parang si James Wynn. Ganun yun eh. Pag natatalo, ang naisip nila, sila lang yung tinatarget o sila yung inuubos, mga idol, no? So, grabe, no? Magkano kaya yung ano yun, yung naubos ni Andrew Tate, mga lodi, no? Paldo, ang market maker. Axelar, private bridge, nako, exploited for for 4.67 million dollars, mga idol, no? Dati meron akong Axelar eh. Dati, kasama yan sa mga in-hold ko noon eh. Pero goods din to eh. Kaya lang ngayon na bridge exploited sila. Axelar disclosed a 4.67 million exploit involving assets bridge to secret network after an attacker exploited a flaw in the secret side smart contract to mint unbacked token and redeem them for real asset. The attacker drained the funds in minutes. Grabe. While the exploit remains hidden for 9 days due to the secret network's encrypted transaction architecture. Axelar has since disabled the affected bridge connections while the incident is investigated. Sana lang yung mga may hold ng Axelar, no, hindi sila kasi alam ko maayos din naman yung mga ganyan eh. Normal lang to sa ano eh, sa mga blockchain eh. Pero syempre kung ikaw may hold ka ng Axelar, eh medyo pero bumaba sila negative. Sa 7 days, 10% yung binaba nila, mga idol, Axelar. So, sana maayos nila, no? And then ito naman sa Pi Network, goods naman, no?
New Pi ecosystem app, Galaxy Pi app files round 1 sign-ups in the space of hours. Meron na silang game, di ba? Meron na silang game, no? Pwede kang mag-build and then pwede kang sumugod sa ibang nagigame eh. Parang siyang mini version ng ng Clash of Clans. New Pi Core Team ecosystem app Galaxy Pi which offers a high quality strategy and based building game. Oh, ayan ha. So, a massive interest after launch, piling its initial 500 beta user spots in the space of just a few hours. Shortly after launch, the platform announced a 7-day Genesis Carnival campaign, giving users the chance to claim 7 days worth of in-a-game rewards. Ito mga Lodi, hindi ko pa nilalaro yung game ng Pi. No? Pero sa tingin nyo, maganda kaya laruin natin to, mga Lods. Hindi ko pa ini-explore eh. Actually, hindi ko pa nga nakikita. Medyo tagal ko nang hindi ino-open yung Pi ko eh. Pero dahil sa mga ganito, nag-ano sila, kumbaga nag-trending yung kanilang building game. Parang ang sarap i-try. 'Di ba? Eh usually pa naman sa Pilipinas, ang mga nagpa-Pi network mga mga matatanda, mga oldies na, mga lola na natin, mga tito-tita na natin eh, 'di ba? Malaro kaya nila 'yon? No, kasi malay nyo, tignan niya, search nga natin sa ano. Ano na yun? Pi, Galaxy Pi. Na? Galaxy Pi. Base building game. Ayan, tingnan natin. Ay, tama ba yung spelling ko ng Galaxy Pi? Oo, ayan. Y ata, Y bomb. Ito ba yun? Oo, actually wala pang halos nagko-content eh. Content ko kaya yun. Gusto nyo ba? Actually, hindi ko pa alam talaga eh. Kumbaga kung umpisahan natin, isi-search natin talaga yan. Ito ba yun? Hindi, 2 years ago pa to eh. So wala, hanapin natin yung pagka ganun mga idol. Yung Galaxy Pi na yan, lalaroin natin. Ito ata yung nila. Ayan, no? Build raid. O, di ba? Pwede ka mag-raid. Tas conquer. Follow natin. Galaxy Pi app. May gameplay na ba to? Ito yung napuntahan na natin to eh. Marami silang game oh. May Pi Runner, Pi Maze, Pi Blast, Pi Defender, Pi Tower, Pi Memory. Enter the Galaxy. Ay, ito na. So, mag-aano ka na dito. Magsa-sign in ka na. So, gawin kaya natin 'to sa mga susunod, no? Pero goods to mga Lodi kasi syempre kita nyo naman na-appreciate ng mga ibang Pi community, no? Massive interest after lunch, di ba? 500 beta users is spot in the space of just a few hours. So, medyo madami din yun kung beta lang, di ba? So, good news yan sa Pi, mga idol, Tapos, punta na tayo dito. Punta na tayo sa Clarity Act natin. Banks are quietly lobbying Senate to kill stablecoin yield. Nako, yung bank talaga, hindi sumusuko, The fight over the crypto market structure bill just moved behind closed door. Per Eleanor Terret, state bankers associations are coordinating a push on Senate lawmakers over stablecoin yield. A provision banks see as a threat to their deposits. And it's now a focus on their conference nationwide. Nako, alam nyo, dahil lang dito sa stablecoin yield na to, masyadong nang nadi-delay yung ating Clarity Act, mga idol. No, pero sabi kasi nila malaking bagay daw kasi yan yung sa stablecoin yield na yan. Pwedeng masira talaga lahat ng bangko pagdating diyan. So kaya pero kung iisipin mo, isa lang yan sa mga batas na nandun sa Clarity Act. Mas marami pang magandang batas na nakapaloob dun na nadi-delay dahil dito sa isang portion na yan. Officially, the Hill debate has shifted to an ethics deal, DeFi, and merging the bank and agriculture text
But the red sources, yield is very much in play. Kumbaga nandiyan na yan mga lods. Sabi nga nila, hindi naman nila bibigyan ng earnings o ng gains yung mga idle, no? Yung mga idle na stablecoin, yung mga naka-stock lang, walang kumbaga hindi sila kikita. Kailangan may ginagawa yon, no? Kumbaga transfer something ganyan na meron silang movement. Ayun yung pwedeng kumita doon. Pero yung naka-idle lang, wala. As more senators dig in. Meanwhile, the clock ticks. Ayan, Rep. Dusty Johnson warns lawmakers cannot count on the lame duck. Ano ibig sabihin nun? And must pass the Clarity Act before the August recess or risk it slipping past the midterm. So, ang pinakapag-asa dito mga Lodi, mapasa yan bago mag-August recess. If hindi yan mapasa, wala na. Sa midterm na tayo. After na ng midterm. Kasi magkakaroon tayo ng midterm election sa US mga idol, hindi na yan maaasikaso. No? Hindi na natin alam kung baka hindi na mapasa yan ngayong taon. Mga idol. So, ang pinaka talagang tanging pag-asa yan, makalusot yan bago mag-August recess. Ayun yung pinaka-target natin dyan, no? Mga idol. So, sana lang talaga magawa nila yan. Ano yung ibig sabihin ng cannot count on the lame duck? Ibig sabihin ba niyan ano ba yun? Ba't ayaw makakopy? Sabihin ba niyan ay ayoko sa makupad? Para everyday meron tayong natututunan mga idol. Alam niyo naman sa internet Hindi pwedeng umasa sa lame duck session. Paliwanag, ang lame duck ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng eleksyon. Ay, sa November na pala. Pero, bago pa magsimula ang bagong kongreso sa panahong ito, maraming congressman at senador na natalo sa eleksyon o hindi natatakbo ulit. Sila ang lame duck, okay? O patay na pato na wala ng lakas o interes na magtrabaho ng mabilis. Okay, so ang mangyayari mga lods, after ng midterm, yung mga matatalo, kung sino man yung mga hindi natatakbo ulit, no? Sila pala yung mga lame duck. So hindi mo na sila pwedeng asahan mga lods para makatulong sa pagpasa ng batas na yan. Kahit may lame duck session pa, hindi pwedeng umasa dito dahil marami nang aalis sa pwesto. Kaya kulang sa motivasyon. Madalas mabagal o magulo ang trabaho, mahirap ipasa ang malaking batas tulad ng ito na nga ng Clarity Act, no? Batas sa ganitong sitwasyon. Kaya sinasabi ng mga nasa crypto space, hindi pwedeng umasa sa mga lame duck o yung mga mawawala na sa posisyon. Kailangan nilang ipasa ang Clarity Act bago ang August recess o bago ang eleksyon. Dahil kapag nalampas na, malamang maantala na ito ng matagal na panahon, no? Tatanda ka na nang hindi pa napapasa yung Clarity Act, my men. So kailangan na nating mapasayan ngayong August bago mag-August recess pala, no? Grabe. Woo! So ngayon, grabe. So punta tayo dito kay Jake Labber. Alam ko yung iba sa inyo follower ni Jake Labber, mga lods, at yung iba sa inyo medyo talagang idol si Jake Labber, no? At ako kasi medyo na masyado ako sobrang siya, bullish. At medyo parang hindi na kumbaga grabe siya kung makabullish sa XRP, no? Parang hindi na makatotohanan, pero may mga sense naman yung sinasabi niya. Ayoko kasing yung sobrang expect na ganito yung mangyayari, ganyan yung mangyayari, no? Pero siya talagang hindi niya tinatago yung pagka-bullish niya, no? Tapos ngayon, mas bullish pa siya kaysa nung nakaraan. Sabi niya, I am more bullish on XRP than I've ever been. No? New projects keep launching on the XRP Ledger. Ito, totoo kasi yan mga lods Sobrang ang dami na naglo-launch ng project ngayon sa XRP Ledger, which is napakaganda nun. And Ripple's payment software is expanding kasi alam niyo sa Africa, mga lods, na nabalita natin nakaraan, no? Isa yun, napakalaking news nun mga lods pagdating sa Ripple. The more it gets used, the more useful it becomes and the gravity keeps building, mga idol, no? So goods na goods. Totoo naman yung sinabi niya. Kaya ngayon mas naging bullish pa daw siya like never before. Okay? At ito naman,
Yung ETF naman, mga Lodi, Bitcoin and Ethereum ETF bleeds over $100 million while XRP ETF flipped them with over 2.5 million inflows, mga Lodi, no? So kung ang Bitcoin, Ethereum, puro outflows yan, mga idol, over 100 million, no? Pero yung XRP, walang outflows, meron pa siyang inflows na 2.5 million dollars, which is napakaganda. Already a seriously impressive week for a spot XRP ETF, no? The suite of US-based spot Ripple ETF have already clocked 10.66 million in net inflows this week. So napakaganda, no? At the same time, ETFs for both BTC and Ethereum have seen massive outflows. No, kumbaga nauusada ng spot ETF na XRP yung sa BTC ay tama at sa Ethereum. The product now hold 1.4% of XRP supply with Bitwise product leading the pack. No, so pagdating sa bakbakan o sa karera ng ETF, sa mga panahon ngayon, ang nagwawagi ay ang XRP ETF, mga idol. So, goods na goods. Hong Kong recognized Ripple and XRP for cheaper institutional payments. So, in-announce na nila yan, mga Lodi. So, syempre, di ba? Ang ganda nun, adoption yun mga Lods. At syempre, alam nila na gagamitin nila yan. The Hong Kong Institute for Monetary Research o yung HKIMR officially recognized Ripple and XRP for the ability to facilitate cheaper and more efficient international payments. The Institute latest reports underscores the utility of the XRP ledger in reducing the cost associated with cross-border liquidity and traditional correspondent banking. The high-level endorsement follows the recent activation of the Islamabad MOU, which has renewed global focus on stabilizing trade corridors through digital settlement, mga Lodi. At syempre, umpisa lang yan. Marami pang papasok dyan, mga Lods. Hindi lang Hong Kong, no? Noong nakaraan, Africa, Hong Kong, Japan, South Korea, China, Russia, India, ano pa? BRICS. Alam mo na yung BRICS, kasama yung BRICS kabuuan ng BRICS di ba? So alam niyo naman yung BRICS, Brazil, Russia, India, China at South Africa. Grabe, BRICS talaga. O, ito na. Ito gusto ko Tagalog to The Internet of Value. Alam nyo ba na yung video na sinabi ni Vitalik Buterin, no? Ultimo si Vitalik sinabi yun, mga idol, no? Na ang Internet of Value is yung Ripple o XRP, no? The Internet of Value, XRP Ledger, the world's largest institution, will have their own domain, no? Domain expansion. The main layer will be XRP Ledger and there will be, tagalogin natin para mas malupit, no? Darating ang panahon kung saan ang pinakamalalaking institusyon at kumpanya sa mundo ay magkakaroon ng sarili nilang domain expansion. Custom domains, ayan. Sa XRP Ledger o sa XRP Ledger Network, okay? Lahat yan, no? Lahat ng mga malalaking institusyon. Ang pangunahing layer ay ang XRP Ledger mismo. May iba pang blockchains para sa ibang layunin, no? Hindi dun sa payments, no? Sa mga ibang layunin, halimbawa security adoption at iba pa, no? Ayan, so. Ang pangunahing token ay ang XRP. Of course, pag nasa loob ka ng XRP Ledger, kailangan mo ng XRP para magamit mo yung XRP Ledger. Dahil dito, hindi pa nila binabanggit ang XRP ngayon. Hindi nila ito pwedeng i-publicize ng malakas hanggat hindi pa ito ginagamit sa global scale. Malamang pag-aayos ng mga transaksyon sa buong mundo. Sa madaling sabi, ang may akda ay naniniwala na ang XRP Ledger at XRP ang magiging backbone ng bagong sistema na magpapadala ng pera at halaga sa buong mundo. Okay? Kapag handa na ito para sa malakihang paggamit ng mga bangko at malakihang institusyon, saka lang ito hahayagang banggitin. Kumbaga, o hayagang mababanggit. Kumbaga, saka lang nila i-announce. At saka lang matataranta yung mga tao pag in-announce na. Ito ay isang bullish, opinionative view mula sa isang XRP supporter. Maraming naniniwalang ganito sa komunidad ng XRP na inaasahan ang malaking pag-angat ng XRP kapag nagsimula na ang global adoption ng XRP Ledger. So, global adoption talaga, mga idol, no? Pag nagsimula na ang global
adoption, no, ng XRP, magkano na ang magiging presyo nito? Ayan na, tanong lang natin mga idol. May wala akong kutsara sa kape ko. Choy, give me. Hindi pa puli nagsisimula ang global adoption ng XRP pero acceleration phase na ito ng 2026 ng institution adoption. Yung tawag na saan yung presyo? Tignan lang natin. Hindi ito overnight event, gradual. Magkano ang presyo kapag nagsimula ng malakong na adoption? Walang siguradong numero, speculative at depende sa maraming factors, market condition, regulation, actual utility, global economy. Huwag itong gawing financial advice, price, blah, blah, blah. So, end of 2026 mga Lodi. So pwede siyang mag 4x ayun sinasabi rito no? $2 to $4 base, no? Mas optimistic na nagsasabi $5 kung mabilis ang adoption. At aabot naman ng $12 sa 2027, 2028. Pagdating ng 2030, pwede naman daw siyang umabot ng $20 to $30 kung mass adoption. Pero 1 to 5 lang ang conservative low. Sa lukuyang presyo, 1.1. Bakit hindi agad tumaas ng gusto? Kasi hindi ako XRP Maxi. Si Grok. Inaaway ko yun si Grok minsan Pag hindi siya bullish sa XRP. Hindi, may technique kasi para tanungin si Grok mga idol. May sinave akong video tungkol dun nakalimutan ko na Pag ano na lang ihahanda ko. Hindi ko pwedeng halongkatin yung video rito. Marami kayo makikita So, meron akong video nun. Kung paano mo tamang mag-search sa kahit kay ChatGPT or kay Grok pwede. Meron silang mga code na para halimbawa mas mabusisi yung pag-explain niya sa iyo. O kaya meron din naman na pag tinype mo yung code na yon, i-explain niya sa iyo na para ka lang grade 5 o ganyan. Tapos meron din naman na mas detalyado yung pag-explain niya, may ilalagay ka lang code, parang ganun mga idol. No? Meron na nakita ko dito yun. Sinave ko yung video na yun. Papanood ko sa inyo sa mga susunod na araw o bukas. Mamaya. No, so ayan. So ayan yung news natin ngayong araw mga Lodi. Nag-umpisa sa isang reporter na Max Hughes. Yan. At si Netanyahu, si Trump, mga idol. At ang mga Marlip. Gusto nyo ba talaga? Hindi, ito comment nyo. Kung gusto nyo explore natin tong Pi, mga Lods, no? So ayan. Kita-kits tayo mga Lodi. Mamaya sunod na video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Mga Lodi, huwag nyo kalimutan i-like ang video natin. Subscribe. At syempre, check nyo yung mga link dyan sa baba, lalo na yung mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol. No? So, kita-kits. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo at What's up? yan. Happy weekends. Okay?